Meron pong isang bagay na lumabas sa bibig ng isang kilalang community voice na si Ginoong Amonex. Sabi niya, "Buy XRP today, thank me in 80 days." Hindi yan hype na walang laman. Ito po ay rooted sa sentiments ng market, sa concrete developments, at sa mga pagbabago na literal na nagbubura ng dating mga limitation na humahadlang kay XRP sa loob ng ilang taon. Kaya kung nanonood ka ngayon dahil ikaw ay curious lamang kung bakit sobrang bullish ang narrative kay XRP, bakit ito pinupuntahan ng institutions, at bakit yung mismong legal na bagong matagal nitong kinakarap ay tapos na, manatili ka hanggang sa huling bahagi ng video na ito. Dahil pagdating po sa crypto, hindi po sapat na alam mo lang kung ano ang nangyayari. Siyempre, kailangan na naiintindihan mo kung bakit po siya nangyayari. Kaya yan po mismo ang nagbibigay ng lakas sa isang desisyon. Hindi lang para bumili, kundi para pumasok sa tamang panahon. Kaya yan ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang naging market impact ng regulatory settlement ni XRP. Ayan, matagal na po kasing panahon na naging malaking pasanin ni XRP ang kaso nito laban sa SEC. Para po siyang boxer na may isa ng talo bago pa magsimula ang laban. Dahil nasa isip ng market ang tanong na security ba talaga sa XRP o hindi. Nitong August 2025, natapos po ang ahas ng uncertainty. Wala ng appeal, wala ng semi-gray area. Wala ng technicality na pwede pong bumalik para guluhin ang narrative. Ang malinaw na mensahe, hindi po universally securities ang sales ng XRP. Para sa mga traders at hodlers na katulad natin, ibig sabihin nito ay bumalik na po ang kumpiyansa. Bumalik ang breathing room. Ang mga taong dating walang gustong hawakan or ayaw mag-hold kay XRP dahil po sa legal risk, bigla po nila itong tinitignan bilang asset na hindi na po siya manchadong parang ticking time bomb. Pero hindi lang retail ang nagising dito. Malalaking institusyon ang tahimik na naghihintay sa clarity. Dahil sa settlement na ito, naging open na muli ang pintuan para sa kanila. Kung dati inisip nila, paano kung balikan kami ng regulators? Ngayon, hindi na nila kailangang magtanong. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng sudden shift mula sa avoidance papunta sa interest. Sa market psychology, napakalaki po nito. Kapag ang legal overhang ay natanggal, nagiging legitimate at investment grade ang tingin sa asset. At para kay XRP, yan po ang punto kung saan nagsimulang manumbalik ang narrative, hindi lang bilang speculative token, kundi bilang isang platform token na may real-world use case. Mula cross-border settlements hanggang liquidity solutions, ngayon, mas walang dahilan ang mga malalaking players para hindi po siya gamitin. Ngayon ay bakit po ba napakahalaga ng XRP ETF para sa mga institutions? Ayan, ang pinakamalaking shift sa buong 2025 ay hindi po tweet, hindi rumor, at saka hindi meme. Ito ay ang mga spot ETF. Noong November 2025, nirelease ang unang US-listed XRP ETF at yan po ay ang Canary Capital's XRPC. Sa unang araw pa lamang, tumama po siya sa $58 million na trading volume. Yan po ang pinakamalakas na ETF debut sa buong taon. Hindi po ito simbolo ng hype. Ito ay marker ng demand. At ang mas nakakagulat, kasunod po nito ay pumasok ang mga heavyweights tulad ng Grayscale at saka Franklin Templeton. Pareho po nilang nilista ang XRP ETF na umani
ng higit $60 million sa una po nilang araw. Kapag pinag-combine mo ang lahat, umabot sa $164 million hanggang $245 million ang total inflows sa unang araw lamang. Yan po ang tono ng capital na hindi mo nakikita sa retail trading. Hindi yan galing sa mga maybe it pumps. Yan ay galing sa mga entities na gumagalaw kapag may conviction. Yan ay ang mga hedge funds, pension managers, institutional allocators. Sila ang hindi nagpapasok ng pera kung wala silang rason, direksyon at saka risk clearance. Dito po lumilitaw ang tunay na epekto ng mga ETF kung saan ay ang accessibility. Ang mga institutions at saka mainstream investors ay hindi po basta-basta bibili sa mga exchanges. Magse-set up ng wallet o mag-iingat ng at saka mag-iingat ng seed phrase. Sa ETF, lahat po ay regulated, simple at saka pamilyar. Parang bumili ka lang ng stock ng Apple. Kaya para kay XRP, ito po ay highways papunta sa kapital na dati nakaharang sa kanya. At yan po ay ang financial legitimacy, mainstream gateway at ang pinaka-importante ay ang scale. Kapag institutions naman po ang pumasok, hindi lang sila retail na bibili at ibebenta kinabukasan. Sila po ay naglalakad sa multi-quarter horizons. Kaya ang epekto nito sa market ay hindi po pansamantala. Ito po ay structural. Ngayon ay ano naman po ang implications nito kapag sumabog ang demand na galing sa mga institutions? Kapag ang dami ng pumapasok na kapital ay lumampas po sa available na liquid supply, ang market ay pumapasok sa tinatawag na liquidity shock. Ang ibig pong sabihin nito ay hindi na sapat ang current circulating liquidity para pagsilbihan ang incoming demand. Kapag nangyari po yan, natural po na tataas ang presyo. At ang nangyari po kay XRP matapos ang ETF wave ay syempre nagrally. Hindi po ito magic, ito ay market mechanics. Sa gitna ng natanggal na legal risk, sa pag-akyat ng regulated exposure channels at sa pagbalik ng real-world utility, naging attractive si XRP hindi lamang bilang speculation engine kundi bilang asset na may function. Ang mga analyst ngayon ay hindi na tanong ang will XRP survive, kundi gaano kalayo ang pwede niyang marating. Sa trading psychology, ganito po ang formula. Clarity plus demand plus limited supply equals upward pressure. Kaya nakikita po natin kung bakit naniniwala ang ilan na ang next cycles ay magbibigay ng bagong range kay XRP. Hindi lang ito tungkol sa presyo ngayon, kundi sa pressure na patuloy po na kumikilos sa ilalim ng chart. Ngayon ay ano naman po ang mga risk na dapat pa rin po nating tingnan bilang mga investors. Kahit gaano po kataas ang inflows, walang asset ang diretso ang pag-pump pataas. Sa crypto, ang volatility ay parang gravity. Lagi itong present. Ang mga institutional inflows ay maaring parte ng short-term positioning. May mga funds na papasok, maglulong, pero bababa rin kapag may macro turbulence, recession fears, o Fed decisions. At huwag po nating kalimutan, kahit regulated po ang ETF, hindi lahat ng investors ay marunong sa crypto. May papasok lang dahil trending. Kapag bumagsak ng 8% sa isang araw, lalabas po sila na parang wala silang narinig sa fundamentals. Sa ganito pong environment, mahalaga po ang combination ng patience at saka perspective. Kung papasok ka dahil lamang po sa hype ng 80 days, baka maunahan ka ng fear o takot. Pero kung naiintindihan mo kung bakit pumasok ang institutions at kung anong structural shift ang nangyayari, yung fluctuation ay nagiging noise o ingay lamang.
At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung tatanungin mo kung hype lang ba ang pahayag ni Amonex dito na buy XRP today, thank me and 80 days, masasabi kong hindi po ito basta sigaw sa dilim. Ito ay narrative na sumasakay sa concrete events. At yan ay ang regulatory clarity, ETF inflows, institutional entry at ecosystem use case. Ang momentum ay hindi po gawa-gawa. Kung ikaw ay investor na tanggap ang volatility at naiintindihan ang long-term thesis, maring makita mo ngayon ang entry point. Hindi dahil sinabi ng kung sino, kundi dahil nakikita mo kung saan papunta ang market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.